Salamat sa papuring awit. Pakibasa, maging Diyos. Sinabi ni Jehovah sa akin, anak kita, sa araw na ito, ipinanganak kita. Sunod. Kung gusto mong makasama ng inahing baka, magikang anak ng baka. Kung gusto mong makasama ng inahing usa, magikang anak ng usa. Kung gusto mong makasama ng inahing agila, magikang anak ng agila. Kung gusto mong makasama ng inahing phoenix, magikang anak ng phoenix. Kung gusto mong makasama ang Diyos, magikang anak ng Diyos. Sa oras na ito, tiyak na gagawin ko kayong maging Diyos. Pakibasa, Diyos na salita ng pasimula. Nang pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Siya sa pasimula ay kasama ng Diyos. Napangyari lahat dahil sa Kanya. Kung wala siya, walang bagay na nalikha. Sunod. Salita ay naging laman, nanahan sa gitna natin, nakita ang kanyang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Bago pa nalikha ang langit at lupa, bago ang mga bagay, nariyan na ang salita. Ang salita ay si Kristo. Si Kristo ay kasama ng Diyos. Siya ay nabubuhay bago pa ng paglalang ng langit at lupa. Siya ay si Kristo ay Diyos, isa na lumalang ng lahat at walang di niya ginawa. Nang pasimula ay ang salita. Sa halip na sabihin, nang pasimula ay Diyos, sinasabi dito na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sunod. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at mas matalas sa espadang magkabilaan ang talim. Tumatagaw sa kaluluwa at espiritu, kaso at laman. Naaaninaw ang isip at nais ng puso. Walang nilalang na di mahayag sa paningin niya. Hubad at lantad lahat sa mata niya, ng Diyos na salita, na may kinalaman tayo. Oo, itong Diyos na salita ay kasama ng Diyos at tulad ng Diyos, nilikha ang sansinukob. Kaya ang Diyos na salitang buhay, kumikilos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng sansinukob na magagawang iralin at di-iralin ang mga bagay. Sunod. Ang salita ng Diyos ay buhay, umaapaw sa kapangyarihan, mas matalas sa espadang magkabilaan ang talim, at tagos ang isip at nais ng puso. Binubunyag ang lahat ng nais. Batid ng Diyos na salita ang lahat ng tao, sinuman o nasan man sila. Sa harap ng Diyos sa salitang buhay, lahat ng bagay ay hubad at lantad. Walang nilalang ang makakatago sa mata ng Diyos na salita. Panahoy darating na, wala tayong magawa, kundi ipangumpisa lahat ng bagay ng buo at lubos sa harap ng Diyos na salita tungkol sa lahat ng ating kilos. Oo, ang Diyos na salita ay naparito sa laman. Siya si Kristo. Dahil ang Diyos na salita ay pumarito bilang libro, naging siyang Biblia sa ngayon. Sunod, paano maging Diyos? Wala sa langit, lupa o sa sangsinukob ang kumakalaban sa Diyos na salita, sa Diyos na lumikha ng buong sangsinukob. Walang mga has lumaban sa Kanya. Sa tumanggap ng Diyos na salita sa puso, papasok ito sa kanila at maninirahan kasama sila kailanman. Narito, tumatayo ako sa pinto at kumakatok. Kung may makarinig ng tinig at pinto ay buksan, ako'y papasok sa kanya at kakain kasama niya at siya isa sa akin. Oo, sinasabi na ang Diyos na salitang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, ang papasok sa kanilang magsitanggap sa Kanya, kakain kasama sila, at magpawalang hanggang mabubuhay na kasama silang iisang katawan. Sunod. Siya ay sinumang tumanggap sa salita ng Diyos ay bathala Diyos. Ang kasulatan Diyos na salitang di mababali. Oo, ito ang formula para maging Diyos. Ang tumanggap sa Diyos na salitang lumikha ng langit at lupa, ang tumanggap nitong Diyos na salitang lumalang ng buong sansinukob ng pasimula kasama ang amang nangangasiwa sa lahat ng bagay at tumanggap ng Diyos na salita ang magiging Diyos. Sunod. Silang tumatanggap sa Diyos na salita ay naging Diyos. Tulad sa Diyos, di sila mamamatay.
Di malalaglag sa lupa ang lahat ng salitang namutawi sa bibig ng kaysa na sa Diyos na salita at tiyak na matutupad. Dahil sila ay Diyos na, mga salita ay natupad. Oo, kung tatanggapin ninyo ang Diyos na salita, kayo ay magiging Diyos. Kaya para sa taong tumanggap ng Diyos na salita at naging mga Diyos, lahat ng bagay na kanilang sasabihin ay tiyak na mapangyayari. Kaya ibibigay ko ang ilang mga halimbawa ng mga taong aktwal na naging Diyos. Moises. Hinampas ni Moises ang malaking bansa ng Ehipto ng mag-isa sa kupas na niyang katawan. Nang sinabi niya, mga langaw magsilabasan, maitim na pulutong ng langaw ang nagpakita. Nang sinabi niyang mga palaka magsilabasan, nabalot ng palaka ang buong palasyo ni Paraon. Di makakain ng mga tao dahil sa palakat langaw. Nang sinabi niyang kadiliman lumabas ka, pusikit na maitim na kadiliman ang kumubkob sa lupa sa gitna ng araw. Kung sinabi ng taong Moises na mga langaw magsilabasan, sila ba'y pakikita? Walang langaw ang pakikita. Nananalig ba kayong si Moises ay naging Diyos? Sapagkat siya'y naging Diyos, kaya't buong kalikasan ay sumunod sa kanya. Josue. Nalalaman ninyong mabuti na pinatigil ni Josue ang araw. Kung sumigaw si Josue na, "Huy, araw, tigil. Sabi lang pumirmi ka." Kung sumigaw siya, titigil ba ang araw? Hindi. Ang araw na 1.3 milyong ulit na malaki kaysa sa lupa na umiinog ng mabilis kaysa sa bala, titigil ba ito sa pag-inog dahil ang taong si Josue ay sumigaw? Dahil tinanggap ni Josue ang Diyos na salita ng pasimula at naging Diyos, agarang sumunod ang araw sa kanya. Nananalig ba kayong si Josue ay naging Diyos? Ganito kasimple. Gayun din, si Ezekiel. Matagal ng panahon ng maraming sundalong naglaban na may binting kalansay dito, brasong kalansay doon, at bungong nakandusay sa banda roon. Sa kalagayang ito, sinabi ni Ezekiel, mga buto mabuo. At klik-klik-klik, biglang nabuo. Dahil ang taong si Ezekiel ay magsabing, "Huy, mga kalansay, mabuo. Mabubuo bang lahat ang nangupas na kalansay na nagkalat sa bundok, parang at batis?" Nananalig ba kayo na naging Diyos si Ezekiel? Naniniwala ako. Pumupuntang palengke ang bawat isa. Ba't di ako makapunta? Dahil pumupunta lahat doon, dapat pumunta rin ako, di ba? Napakasimple. Bagamat natutunan ng maraming ulit sa panahon ng Grand Seminar, matututunan ninyo ito ng panibago. Sunod. Si Enoch, Moises at Elias nagsiakyat sa langit, naging kaisa sa Diyos ng salita, naging Diyos na di mamamatay at natungo ng langit. Oo, di maiwasang makakyat sa langit ni Enoch, Moises at Elias. Pagkat sila'y naging Diyos, dapat silang tumungo sa Diyos. Sunod. Silang tumanggap sa Diyos na salita ay pumanaw sa lupa. Elisha, Juan Bautista, lahat ng banal sa buong panahon, lahat naging Diyos, di sila mamamatay kundi bubuhayin muli kasama ng Diyos na salita sa langit ng walang hanggan. Di mo papayagang ang isang banal na naging Diyos na makakita ng korupsyon. Silang tumanggap sa Diyos na salita at naging Diyos, samantalang sila'y nabubuhay ay agarang babangon kahit namamatay pa. Ang mga taong sina Juan Bautista at Elisha na napugutan ng ulo o namatay sa sakit, ang agarang babangon, sila'y walang pagsalang mabubuhay kasama ang Diyos na salitang walang hanggan. Kaya di mo pahihintulutan ng isang banal, silang mga naging Diyos na makakita ng korupsyon. Ang mga taong naging Diyos na di kailanman makakakita ng korupsyon. Kahit na mamatay pa sila, sila'y tatayong muli tutungo sa Diyos. Silang nang abuso sa Biblia. Sa kasalukuyan, ang sanlibutan gumagamit ng Biblia sa Diyos na salita upang manuligsa, mambatikos ng taong kinamuhian. Ganito gamitin ng bawat isa sa mundo ang Biblia. Isa pa, ginagamit din ito ng tao upang ipag-iitan ang opinyon nila, bantaan ng iba at mangalap ng perang pansarili, di ba? Nasusulat na ang ganitong tao ay tatanggap ng banal na parusa. Di ito libro, ito'y Diyos.
Pakibasa. Ako'y kasamang nagpatotoo sa bawat nakinig sa salita ng propesiya ng Aklat Biblia. Kung may magdagdag dito sa salita, idadagdag ng Diyos sa kanya ang salot na nasusulat sa Aklat Biblia. Kung may magbawas sa salita ng Aklat ng propesiya, tatanggalin ng Diyos ang bahagi niya sa Aklat ng Buhay at sa banal na bayan at sa nasusulat sa aklat. Oo, napakaraming taong hinahati, hinihiwalay at nilalaslas ang salita ayon sa gusto nila, inaabuso batay sa kailangan nila. Ang Diyos na salita'y di pwedeng kalikutin ng tao. Di ito letrang salasalabid, ito'y Diyos. Di basta na lang hahatiin, hihiwalayin o lalaslasin ang Diyos. Sunod. Ngunit di mo sasabihin kailanman ang mensahe ni Jehovah. Ang mensaheng sinasalita mo ay sarili mong usap. Binago mo ang salita ng Diyos na buhay, Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ni Jehovah, tinawag mong mensahe ng Jehovah. Kahit sinabi kong huwag gamitin ang ganitong salita, minaling abuso. Pupulutin kita at ihahagis ko kasama ng bayan ng lupang ibinigay ko sa iyo at sa iyong ninuno. At ikaw ay mapapahamak magpakailanman. Ang kahihiyan mo ay hindi malilimutan kailanman. Oo, ang Diyos na salita ay di gagamitin ng walang ingat. Ngunit kung kulang ang makolektang perang handog, ginagamit nila ang salita na mahigpit na sinasabing, susumpain kayo ng Diyos. Kung di makinig ang tao sa kanila, sinasabi nilang magpasakop kayo sa Diyos ng may takot at panginginig, makinig sa mga salitang lingkod ng Diyos. Ganito ginagamit ng lahat ang Diyos na salita para sa bentahe nila. Nasusulat na ang ganitong tao tiyak na papatay ng banal na parusa. Ang Diyos na salita ay di basta hahatiin, hihiwalayin, gagamitin na maging bentahe ng tao, makamit lamang ang layunin. Lahat ng relihiyosong tao sa lupa'y gumagawa nito, nasusulat na maging lupa'y itatakwil. Pamantayan ng kaligtasan. Sa kautusan 10 utos at sa salita ng patotoo, kung di sila magsalita batay sa salita, walang liwanag ng buhay ng walang hanggan sa kanila. Sila'y mamamatay. Ang testimonya ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Oo, nabanggit ng pamantayan ng kaligtasan. May 3 kondisyon para sa buhay na walang hanggan. May pamantayan din ng kaligtasan na dapat abutin. Ang pamantayan ay dapat nasundin ang kautusan at ang salita ng patotoo. Kung ang sinasabi nila ay di batay sa salita, di niya makikita ang liwanag ng umaga ng buhay na walang hanggan at mamamatay. Sa gayon, ano ang kautusan? Ang kautusan ay 10 utos. Dapat lamang na inyong sundin ito. At ano ang salita ng patotoo? Ang salita ng patotoo ay ang espiritu ng propesiya. Walang alam ang mundo dito. Ang mga tao sa araw na ito ang nagbibigay pakahulugan sa Biblia ayon sa gusto nila, dahil sa ganitong interpretasyon na napakaraming bersyon ng Biblia. Ngunit, itong nasa akin dito ay pinalimbag ng British Bible Society 100 taon nang nakakaraan. May English mang dumating sa Seoul at itinatag ang British Bible Society. At hiling ng mga Koreanong ipalimbag ang libro. Dahil di ito pinakialaman ng tao, ang libro'y napakalapit sa orihinal na bersyon, ang orihinal na wika. At ang alpabetong Korean na matatagpuan sa libro'y di tipikal na modernong alpabetong Korean. Ito ang sinaunang alpabetong Korean na naimbento ng dakilang Haring Sejong. Dapat kayong maging mahusay sa Chinese para mabasa ito. Puno ito ng mga letrang Chinese kaya di lahat makakabasa nito. Dito nasusulat ng tumpak, ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya. Mangyaring gawin kong simple ang kasasabi ko pa lamang. May 3 Biblia sa mundong ito. Ipinapalagay ng mundo na may isang Biblia lamang at dalalagi na nag-aawayan. Ngunit, si Enoch, Noe, Abraham o Elias ay di nakakita kailanman itong Biblia, datapwat na buhay ng mas banal sa atin at nakaakyat. Kung di umiiral ang Bibliang ito, paano silang nakaakyat? Nagawa nilang basahin ang unang Biblia. Ano ang unang Biblia? Ito ang Bibliang personal na isinulat ng Diyos sa lahat ng nilalang sa buong sansinukob. Kaya sa Romano,
Kabanata 1, talata 20, sinasabi na, Ang hindi nakikitang bagay sa Kanya, Diyos ay malinaw na nakitang napag-unawa sa mga bagay na nilikha ng lalangin ang sanlibutan. sa pasimula ng paglalang, wala kailanmang nakakita sa Diyos, ngunit sinasabing ating makakatagpong tiyak ang Diyos sa gitna ng mga nilalang. Gayunman, di na magawang basahin pa ng tao ang unang Biblia na personal na isinulat ng Diyos. Lalong naging bulag, bingi at balakyot. Mula sa panlulumot awa, isinulat ito ng Diyos sa mga salita at hiniling sa ating basahin at matuto dito. Ito ang pangalawang Biblia ang ibinigay niya sa atin. Ito ang tinagubilin kay Moises na naisulat 3,600 taong nakalipas na at kung anong naisulat ng mga propeta na siyang naging 66 na volume ng libro na mayroon sa ngayon. Ngunit hindi na ito maunawaan ng tao. Lahat ay abalang pinaglalamangan nito. Ang espiritu ng propesiyang ibinigay sa atin ay muling nagbigay interpretasyon ng Biblia. Ito ang pangatlong Biblia. Walang nakakaalam na may 3 Biblia sa mundong ito. Dala nila ang libro't laging nag-aaway. Kinalikot ng mga demonyo tao ang Biblia. At ngayon di na mabasa pa. Malibang ang may akda ang manaog na mag-interpreta sa atin, di ito maunawaan. Paanong nagkapangatlong Biblia? Pakibasa. Mga 180 taong lumipas, 1844, nanaog ang banal na Espiritu ng Diyos sa 17 taong gulang na babaeng apelyido'y White na nagsisimba sa Protestant Methodist Church sa Estados Unidos at sinabing, dapat sundin ng Iglesia ng Diyos ang 10 utos at ang banal na tutungo sa Diyos ay aakyat lamang sa langit pag sila'y mabuhay ng tulad kay Jesus. Mahigit 50,000 pages ng kanyang salita ang ibinigay sa kanya. Ang mga aral na naging pangatlong Biblia, ang libro ng Espiritu ng Propesiya. Oo, pagkat di na magawang maunawaan pa ito, ang espiritu ng propesiya, ang pangatlong Biblia ay muling ibinigay sa atin. At tinanggap ng 17 taong gulang na protestanteng babae na nagsisimba sa Methodist Church sa Estados Unidos. Ang orihinal niyang pangalan ay Ellen Gold Harmon. Ng mag-asawa, ginamit ang apelyido ng asawa at naging Ellen G. White. Sayang ng oras na talakayin nito, kaya't dito na lang ako. Ang espiritu ay lumukob kay Mrs. White at sinabi, kailangang sundin ng Iglesia ng Diyos ang 10 utos. Nagngingili ng linggo ang babaeng ito bilang Sabath. Gayunman, ang mga banal na tutungo sa Diyos ay aakyat sa langit pagka sila'y mabuhay tulad ng kay Jesus. Tinanggap niya ang panibagong pangatlong Biblia. Sa aklat na ito ay matatagpuan ang lahat ng katuruan sa pagkain nilang aakyat sa langit. Anong kakainin, paano matutulog, at paano mabuhay ng banal. Sunod, kailangan ninyong mabuhay tulad kay Jesus. Maging munting Jesus. At sa loob nitong 50,000 pahina ay ang katuruan ng Diyos na pag-ibig ng Ama. Sa ngayon, ipinapalagay ng sanlibutan na ang Diyos Ama'y nakapangingilabot na nanlilisik sa mga taong may naglalagablab na mata habang sila'y hinahatulan at pinapatay. At Diyos na naghahangad na sunuging mamatay ang mga tao sa apoy na asupre. Ngunit sa librong ito, naisulat ng marubdob na ang Diyos Ama'y umiibig sa atin ng pag-ibig na mas dakila pa sa pag-ibig ni Jesus. Hindi ba kayo nagigiliw sa Diyos? Hindi ba kayo naging kaisa niya? Kaibigan niya. Nagkaroon kayo ng matalik na relasyong ama at anak sa kanya. Ito ang liwanag na mula sa espiritu ng propesiya. Kung di sa pangatlong Biblia, kayo'y nanginginig sa takot sa Diyos, namamatay na tumatawag lamang kay Jesus. Gayun din, ang sangkatauhan ay isang lahi, isang pamilya. Di alumana ang lahi o denominasyon. Ito ang 50,000 pahina ng mahalagang salitang ibinigay sa inyo upang kayo'y walang dudang makaakyat sa langit. Ang mabuhay batay sa mga salita ng kautusan at ng patotoo na siyang mga salita ng 10 utos at ng espiritu ng propesiya ang siyang pamantayan ng kaligtasan. Naunawaan ba? Kaya, sinabi ni Jesus na sa mga huling araw ng kalupaan, magiging tulad ito ng mga araw ni Noe. Noon, 5 o 6 na bilyong katao ang namatay at 8 lamang ang buhay. Magiging tulad ito sa mga araw ni Noe. Ibig sabihin, may iilang katao lamang ang makakaabot sa pamantayan ng kaligtasan. May malaking bilang ng mga taong nagkatipon dito. Nagtagumpay ako ng husto. Kaya,
Wala nang dadakila pang Biblia dito. Lahat ng bagay ay magtatapos sa pangatlong Biblia. Orihinal itong ibinigay sa Seventh-day Adventist Church, ngunit napasa korupsyon ito at itinapon pang lahat sa pagsasabing hindi nila ito kailangan at ipinatapon si Ellen G. White sa Australia. At dahil sila'y nagsisunod sa demonyo, kayong tumama ng jackpot. Maligayang bati! Ang Biblia ay hindi libro na sasaliksikin. Pakibasa. Ang Biblia ay di karaniwang aklat. Ito ang Diyos na salita ng pasimula. Ang salita ay naging laman at nanahang kasama natin bilang bugtong na anak, Kristo ng Ama. At ang salita ay dumating sa akin bilang aklat, itong Biblia. Oo. Hindi ninyo dapat kailanmang pagmamasdan ito bilang libro. Naunawaan ba? Sunod. Ang Biblia ay hindi librong sasaliksikin. Itong Diyos na salita ng pasimula ang dapat na matutunan ng tao. Ang Biblia ay bagay na hindi nyo kailanman sasaliksikin. Di ba't lahat ngayon nagsasabing sila'y nagsasaliksik dito? Sinasaliksik ito ng mga tao sa paaralang teologo at mga pastor din naman ay nag-aangking sinasaliksik ito. Ngunit di nyo ito dapat gawin. Sino makapagsasaliksik sa Diyos? Mapangahas ang tao sa mga araw na ito. Laganap na ng pananaliksik ng Biblia. Hindi paksa ang Biblia na sasaliksikin na parang halaman o insekto. Hindi paksa ang Biblia na sasaliksikin na parang halaman o insekto. Paano masasaliksik ang Diyos? Sunod. Ang Biblia ay dakilang Diyos na lumalang ng langit at lupa ng pasimula. Sinong susubok na saliksikin siya, ang ganitong tao ay mapapahamak sa kalapastanganan niya. Gaya ng mga araw ni Noe, sila'y mapapahamak na walang binhing malalabi, bawat isang sumasaliksik sa Biblia. Paano ninyo matutunan ang Biblia? Ang paraan upang matutunan ang Biblia. Silang taimtim na nais matuto sa Biblia ay di dapat na bastang bubuksan ang pahina na pag-iisip ay pabara-bara. Una, ang Biblia ay dapat na nasa harapan nila. Maninigluhod sila taimtim na dadasal gaya ni Samuel, O Jehovah, mangyaring magsalita, susunod po ako. Saka lang na pag ang puso'y nahanda na, bubuksan ang Biblia, tatanggap ng katuruan at tahasang susunod. Ganito ako laging natuto sa Biblia at kung paano itinuro ko sa mundo ang natutunan ko. Biblia ay dakilang Diyos na lumalang ng sansinukob. Di kailanman bubuksan ng basta-basta. Sino mang may taimtim na pusong nais matuto sa Biblia ay dapat na ilagay ito sa harap nila. Manikluhod sa harap nito at manalangin gaya ni Samuel, O Jehovah, mangyaring magsalita. Susunod ako. Pagka ang inyong puso'y sagradong nahanda ng ganito na inyong bubuksan, di ito kailanman bubuksang pabara-bara. Kung gagawin ninyo, itong Biblia, ang Diyos na salita, ang personal na magtuturo sa inyo. Ganito ako natuto sa Biblia. Itinuro ko sa mundo ang natutunan ko. Sunod. Di ako nakapasok maging sa likod ng paaralang teologo. Ako'y mangmang na taong di nakapag-aral sa mundo. Gayunman, sinasabi ng mga kaibigan ko na nakapagtapos sa bantog na universidad at may matataas na posisyon sa Korea at sa lipunan na ako'y nakapag-aral ng mabuti. Ako'y napupuri dahil natuto ako sa Diyos na salita na lumalang ng langit at lupa na hawak ang walang hanggang karunungan at kaalaman. Gaya ng inyong nalalamang mabuti, hindi ko pa nakita ang likurang pasukan ng paaralang teologo. Hindi ako nakapag-aral sa mundong ito. Ako'y mangmang na tao. Ngunit sabi ng aking mga kaibigang nakapagtapos sa mga nagtataasang universidad na ako'y nakapag-aral ng mabuti. Bakit? Sapagkat natuto ako mula sa Diyos na salita na lumalang ng sansinukob at wala silang magawa kundi sabihin ito. Sunod. Noong 1970s, sa aking ika-30 na nag-aruga sa 3 kong anak sa libis ng bundok Jiri at nagsaka, nang nakatanggap ako ng harapang pribadong pagtuturo araw-araw mula 3 hanggang 5 oras sa bukang liwayway. Ang tagapagsaklolong Espiritu Santo susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat, siya ang naging personal kong tutor at ako'y naging ganitong anak sa ngayon. Oo. Sa Biblia, malinaw na sinabi ni Jesus, ang tagapagsaklolo, katotohanan ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ituturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Ituturo niya ang lahat ng mga sikreto at pahayag ng langit at lupa. Ito ang kasulatang dumating sa akin. Samantalang inaaruga ko ang aking 3 anak sa isang liblib ng libis ng bundok Jiri. Nakatanggap ako ng pribadong pagtuturo araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 oras sa bukang liwayway. Kaya nagawa kong may tiwalang makapagturo sa mundo ng natutunan ko.
Sunod, Kung inyong sasaliksikin ang kasaysayan ng tao, ang kasaysayan ng kalupaan, kabilang sa mga taong maluwalhating tinupad ang banal na katalagahan ng Diyos sa bawat era, may tao bang tumupad sa katalagahan ng Diyos na nag-aaral sa paaralang teologo ng mga tao o natuto mula sa taong guro? Subukan ninyong maghanap. oo, sa libu-libong taon ng kasaysayan, kabilang sa mga taong gumanap ng engrandeng maluwalhating katalagahan ng Diyos at nagbago sa mundo. Sa anong paaralang teologo sila nagtapos? Sunod, Aling paaralang teologo natapos si Enoch? Anong paaralang teologo natapos si Noe? Anong paaralang teologo natapos si Elias? Anong paaralang teologo natapos si Juan Bautista? Anong paaralang teologo natapos si Jesus? Bago pa lumabas upang iligtas ang mundo, sila'y pawang pribadong tinuruan ng Diyos sa kabukiran at kabundukan. sila ba'y nakapagtapos sa mga paaralang teologo? Ang mga tao ng Diyos na gumanap ng maluwalhating katalagahan ng Diyos ay di nagtapos sa paaralang teologo o sa mga paaralan ng sanlibutan. Ang tagapagsaklolong Diyos, ang inyong Diyos, ang darating sa inyo at tuturuan kayo ng lahat ng mga bagay. Natutunan nila ito mula sa Diyos na salita at ginanap ang dakilang katalagahan ng Diyos. Tama ba? Sa mga araw na ito, sinasabi nilang di kayo magiging ministro kung di kayo nagtapos sa paaralang teologo. Ngunit di kailanman ginamit ng Diyos ang taong nagtapos dito. Sunod, Sa huling araw ng kalupaan, pag ang populasyon na sa tugatog na at ang kasalanan ay namamayani na sa huling araw, paano di muling magsugo ang Diyos ng tagapagligtas? paanong ang Diyos sa bawat panahoy nagsugo ng tao ng Diyos upang iligtas ang mundo na hindi magsugo ng anak na inihanda sa mga huling araw ng kalupaan? Sa panahong ang populasyon ay pinakatugatog na't kasalanay na mamayani na. Tiyak na magsusugo siya, di ba? Ipagpatuloy ang pagbabasa. Tiyak na ang Panginoong Jehovah ay walang gagawin malibang kanyang ibunyag ang sikretong konseho sa mga lingkod na propeta. Pagkaisagawa ng Diyos ang katalagahan, lagi niya munang isinasapubliko sa kanyang mga propeta. Gagawin ko ito. Hahatol ako. Magliligtas ako. Pagkatapos gagawin na niya. Walang bagay na ginagawa niyang pabasta-basta o ng palihim. Inilalatag niya lahat at pinapaalam sa buong sansinukob. Kaya't sinasabi dito, ang Panginoong Jehovah ay tiyak na walang gagawin, malibang ibunyag ang kanyang sikretong konseho sa mga lingkod na propeta. Sunod, Bago pa ng huling paghukom sa lupa, tiyak na susuguin ng Diyos ang anak ng kanyang personal na inihanda upang tuparin ang pagligtas, saka lamang nawawakasan lahat. nananalig ba kayong mangyayari ito? Bago tapusin ang lahat at tiyak na magkakaloob ang Diyos ng kanyang huling biyaya. Sunod, Nasusulat na may iisang Diyos, iisang Panginoon at iisang pananampalataya. Bakit? Napakaraming denominasyon sa mundo. Dahil sinantabi ng tao ang Diyos na upo at habang nagpatotoong sinasaliksik ang Biblia, nagsigawa ng doktrina. Kaya napakaraming denominasyon. Kung tayo natuto ng Biblia, direkta sa Diyos gaya ng ninuno ng pananampalataya, gaya ni Jesus, buong mundo ay may isang denominasyon lamang. Sabay nito, walang denominasyong may away, buong mundo magkakapatid at napakaligayang pamilya. kung may iisang Diyos, iisang Jesus at isang pananampalataya, ano naman ang tungkol sa mga denominasyon? Magkakaroon lang ng isang denominasyon. Bakit napakaraming denominasyong nagngangat-ngat at nagsisiraan? Ito ang resulta ng kalokohan ng mga taong uupo habang nagpapatunay na sinasaliksik ang Biblia, gumagawa ng mga doktrina. Hindi kailanman nagbigay ang Diyos ng ganitong doktrina. Kaya napakaraming denominasyon ang nagngangat-ngatan, nagsisira at nag-aaway. Paano tayong namumuhay sa kasalukuyan? Magkapatiran nagkatipon mula sa 10 bansa, Estados Unidos, Japan, Korea, Brazil, Pilipinas, Russia, Uzbekistan, Taiwan, Denmark at China. Naging isang pamilya ng nabuhay ng masayang samahan bilang magkakapatid, uncle at auntie. May balakid man sa wika, ngumiti na lang. Naglilingkod na buhay na nagmamahalan ng totoong magkakapatid. Ito ang tunay na iglesyang itinatag ng Diyos. Magkakapatirang mula sa 10 bansa ang nagkakatipon dito. Ngunit, walang away. Pawang nakatatanda't nakababatang kapatid na lalaki't babae, ate at uncle, di ba? Ito ang totoong iglesia ng Diyos.
10 bansa ang nagkatipon dito at pag may balakid sa wika, maningas nang humingiti sa isa't isang hinahayag ang pag-ibig taglay sa mga mata. Hinahayag ang pag-ibig sa paglilingkod at pagtulong, kaya walang away. Di na kailangan pa ang translator. Maaaring mabatid ang damdamin ng iba sa pagtingin lamang sa isa't isa. Sa sanlibutan, mga mamamayan ng parehong bansay nag-aaway ng todo. Nananalig ba kayong ang mabuhay ng maligayang tulad nito ang totoong iglesia? Ipagpatuloy ang pagbabasa. Binalita ng Korean broadcasters ang Dolnara na masayang isang pamilya na kinukulong, pinipersa magtrabaho at kinumpiska ang pasaporte ng mga tao dito. Inaabuso ng persahang pagtrabaho na di pinapaaral ang mga bata. Kanila daw na pinatay ang 5 bata at inialay sila. Paano ang may respeto sa sarili makagawa ng ganitong akusasyon? Gaano mang aliwit, hupain ang lungkot ng mga magulang, mahirap na lagpasan ito. Ngunit ang bumuga na ganitong bagay, kung totoo silang tao, sila'y magpakatao. Sa mga araw na ito, lahat ng broadcast companies ay nagngangawa-ngawa na ikinukulong natin ang mga tao, kinukumpiska ang kanilang mga pasaporte at pinipersa silang magtrabaho. Na hindi nga natin pinapag-aral ang ating mga anak. Ang tanging ginagawa natin ay pisikal na abusuhin sila at persahin silang magtrabaho. Na pinatay pa natin ang 5 bata at inialay sila bilang sakripisyo. Mga kapatid, ang taong may respeto ba sa kanyang sarili ay makapagsasabi ng mga bagay na to? Kaya mga broadcast companies ngayon ganap na ililigpit. Kung sila'y tao, dapat silang mabuhay tulad sa tao. Silang broadcasters ay hindi mga tao. Kaya't nang ating tanungin ng producer, bakit nyo isinahimpapawid ang ganitong walang kapararakan? Sagot nila, dahil ang mga informante na nakatakas sa lugar na iyon ang nag-report nito sa amin. Kung ganyan ang kaso, dapat silang personal na pumarito at suriin nila. Okay lang bang makinig sa isang panig ng istorya at ibalita ito nang hindi pinapatunayan? Dapat silang personal na pumarito at lumagi ng ilang araw o ng 1 buwan at tingnan nila. Sino ang mga taong nagsasabing nakatakas? Pakibasa. Sila ang mga taong gumawa ng di dapat bilang banal ng Dolnara at nawala ng hiya. Umalis sila ng kusa. Oo, di na sabihing nakatakas. Binayaran ng Dolnara lahat ng kanilang pamasahe sa eroplano pati ang gastusin sa biyahe. Ilan sa kanila'y di nga nakapagbigay ng ganoon kalaki? Ang lakas ng loob na magsabing, ibili ako ng tiket sa eroplano, pati pamilya ko. Binayaran natin lahat ng kanilang pamasahe sa eroplano pati na gastusin. Lalo na sa mga taong nasa gipit na sitwasyon. Pinaalis natin silang may ilang libong dolyar. Ngunit sila'y nagsisinungaling sa pagsasabing sila'y nakatakas dito. Ang lugar bang ito'y kulungang kailangan nilang tumakas? Ano ang sinasabi dito ayon sa kanilang nagsasabing nakatakas? Sila'y gumawa ng mga bagay na di dapat bilang banal ng Dolnara at dahil kinukonsensya na umalis sa kanilang kusa, tama ba? Walang nagpalaya sa kanila. Umalis sila sa kanilang sariling kusa dahil sa kanilang kawalang hiyaan. May iba namang nagpasaway gaano mang sila'y pangaralan ng ating kapatiran, kaya wala tayong magawa kundi paalisin na lang sila. Walang lumaya sa lugar na ito at sinabihan nila ang mga producer patungkol sa lantarang kasinungalingan. Sunod. Pinanood ko silang nakaupo doon na in-interview ng reporter. Magbago man ang boses nila, madaling makilala. Bakit? Nabuhay tayong magkasama, ngunit di kinumpirma ang kanilang walang basehang balita. Binalita ito ng mga producer sa mundo. Nakaupo sila sa harapan ng direktor at nagsalita sa nakabalat kayong boses, ito'y ganitong terribleng lugar. Ngunit nakikilala nating lahat kung sino sila. Silang lahat ang mga taong gumawa ng masasamang bagay nang sila'y naririto. Dahil narito ang lahat, itaas ang kamay kung nakakita kayo ng taong umalis na persahang ikinulong, ikinakandado ang pinto at kinukulong sila. Hindi natin kailanman pinigilan ang nais na umalis. Tanda ang katao ang pumarito at nawala. Maging sa araw na ito, kung gusto nyong lumabas sa lugar na ito, magagawa ninyo anumang oras. Kung ibig nyong bumalik, magagawa nyo. Tama ba? Pakibasa ng Dolnara, bansa ng kalayaan at kaligayahan. May kilalang panauhin tayong bumisita at lumagi dito. Ang presidente ng prominenteng news media company sa Korea, pati na ang kanyang kabiyak, ay nagkapanahon na mamalagi kasama natin sa mahigit 10 araw. Sila'y dumalo sa ating masayang konsyerto sa labas, kumanta at nagkasiyahan dito. At sila'y patuloy na naglilimbag ng mga artikulo na pagkaganda ng Dolnara. Oo, ang lugar na ito ay di sinasara. Sino may maaaring bumisita ng makapagpahinga o maglibang? Tiyak na di natin pinipigilan ang mga tagalabas na bumisita. Anong sinasabi dito? Ang presidente ng prominenteng news media company sa Korea pati na kanyang kabiyak ang pumarito.
Di ba't sila'y umawit kasama natin nang tayo'y masayang kumanta sa panahon ng ating konsyerto sa labas? Matapos bumalik ng Korea, patuloy silang nagpatalastas ng mga artikulo patungkol sa pagkagandang bansa ng Dolnara. Nagkaroon sila ng oras sa kanilang abalang schedule na gumugol ng mahigit 10 araw kasama natin dahil nagustuhan nila tayo. Sunod. Bumisita ang presidente ng Korean Association of Journalists sa mga sangay ng Korea pati Brazil ng mahigit 20 araw. Sumisid at lumangoy silang kasama natin nang lumagi sila dito. Pagbalik ng Korea, nagsusulat pa rin sila ng tungkol sa Dolnara sa national at international media. Di ba't listo ang mga mamamahayag? Sila'y napakalisto. Ngunit ang presidente ng Association of Journalists ay gumugol ng mahigit 20 araw na dinadalaw ang ating mga sangay sa Korea. Gayon ding pumarito sa Bagong Langit dito sa Brazil at lumangoy pang kasama ko. Pagbalik ng Korea, nagpatuloy siyang maglathala ng artikulo na pagkagandang lugar na ito. Gayunman, silang mga salbahe hindi nagsaliksik ng totoo. Sila'y nangusap ng di masaysay na bagay tungkol sa atin. Kaya nasusulat na tiyak na hahatol ang Diyos sa langit sa kanilang naghahayag ng totoo bilang mali. Sunod. Sino man sa media na nais ipahinga ang kanilang isip sa pagsusulat ng mga proyekto ay tinatanggap na pumaritong makapagpahinga. Ganitong lugar ito. Sino mang mamamahayag na pagod at kailangan ng pahinga sa pagsusulat ng proyekto ay tinatanggap na pumarito ng makapagpahinga. Ipapagamit natin ang bahay sa kanila ng makapahingang mabuti. Sunod. Sinasabi nilang kinukulong at pinipwersa natin magtrabaho ang mga tao, kalokohang nakakapatulala. Tingnan ang mukha ng nagkatipon dito. Mukha ba yan ng taong puinersang magtrabaho? Ang mga taong nagkatipon dito ay nagsasayawan pag may pagkakataon. Magagawa ba ito ng taong ikinulong at puinersang magtrabaho? Kakalito. Sunod. Ang sala na mali ang paghayag sa tunay na Diyos bilang masamang demonyo, napigilan ang di mabilang na taong makalapit sa Diyos, nagdulot ng kamatayan, ang pinakamalalang krimen ng pagpatay, higit sa ibang krimen. Personal na pakikita ang tunay na Diyos sa banal na pagpaparusa, dumating na ang panahong upang iligpit sila. Oo, ito'y hindi mapapatawad na kasalanang maling ihayag ang tunay na Diyos bilang mapaninlang na demonyo, upang di mabilang na kaluluwang dapat na tumungo sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Di nila nagawa dahil sa maling impormasyon. Sila'y napariwara at naglagalag, humantong na mamatay. Nalalaman na ba ninyo kung gaano kalala ang krimen ng pagpatay? Pagkakasalang pinapatay ang binilyong tao, di mapatawad. Dapat silang tiyak na iligpit. Gaano mang masdan, kanilang kasalukuyang kilos ay marapat ng kamatayan. Gaanong ininsulto nila ang tunay na mga anak na lalaki at babae, mga prinsipe at prinsesang pinanganak ng Diyos na dakilang hari ng sansinukob. Gaanong sinirang puring na yurakan ang mga asawang babae ng emperatris ng Jehovah na mga hukbo. Pinalayas ang anak, nakapantay ng Diyos Ama, sa mga maling akusasyon at pinatay ang anak na naparito sa kalupaan. At sa maling pahayag, hinadlangan nila ang taong makatungo ng malapitan sa Diyos. Pinagpapatay pa nila. Ito ang pinakamatinding krimeng walang katulad buhat ng pagsimula ng paglalang. Sila'y tiyak na dapat iligpit. Sunod. Sa inyong mata, malinaw na makita ang kagantihan ng gumawa ng masama. Malinaw na makikita ng inyong mata. Gaya na nasusulat, inyong malinaw na makikita silang mamamatay sa banal na kaparusahan. Itinuring ko ang kahapong pagdiriwang na pinakahuli na. Panibagong paghukom ang mag-uumpisa na. Sunod. Biglaang pagkawasak ang darating sa kanila at di sila makakatakas. Sa tunay na magulang ng langit na hinayaang malagpasan ang mga bansa, denominasyon at lahi, mabuhay lamang ng masayang magkakapatiran at isang pamilya ng langit. Magbigay tayo ng walang hanggang pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati, magpakailan at kailanman. Amen. Amen. Itong maligayang bansa ay ang langit. Mga dayuhang hindi makapag-usap ang nagmamahalan sa isa't isa ng maningas. Ito ba'y pag-ibig ng tao sa mundo?
Ito'y pag-ibig na bigay ng Diyos ng langit. Bilang konklusyon, ano ang sinasabi ng mga taong hindi makatao? Si Suksun Myung Ho ng Dolnara ay nagpapatotoo ng pagiging Diyos. Gayon nga ba, inangkin niya ang pagiging Diyos. Inaangkin ko ang pagiging Diyos dahil ako ay Diyos. Mali at marapat ng panunuya para sa di naman Diyos na magsabing siya'y Diyos. Ngunit kung Diyos ang dumating at magsabing ako'y Diyos, anong mali? Anong mali sa taong magsabing ako'y tao? Ang tao ba'y magsasabing ako'y baboy? Ako'y baboy. Kalokohan. Kaya imposibleng makipag-usap sa mga dugyuting baboy. Ngayon, kayo ba'y naging Diyos na sa oras na ito? Matapos tanggapin ang Diyos na salita ng pasimula, naging Diyos si Moises, si Ezekiel, si Juan Bautista, at ako din naman ay naging Diyos. Mga kapatid, kayo bang lahat ay naging Diyos na? Maligayang bati. Pakibasa, Salmo, Kapitulo 2, versikulo 7. Sinabi ni Jehovah sa akin, anak kita, sa araw na ito ipinanganak kita. Oo, dumating ang Diyos Jehovah at sinasabing, anak kita, aking baboy, ikaw ay aking anak, aking supling. Sa araw na ito ipinanganak kita, kaya tayo'y mga Diyos. Paano kung ang baka ay magsilang ng guya, ito ba'y baboy? Kung ang baka ay magsilang ng guya, ito'y baka. Kung ang tao ay magsilang ng tao, ang personang ito ay tao. At sinasabi ng Diyos na ipinanganak niya kayo, hindi kayo Diyos, ano kayo? Maligayang bati sa inyong pagiging Diyos. Sa oras na ito, kayong lahat ay pinanganak bilang Diyos. Sinong nagpanganak sa inyo bilang Diyos? Ako. Kaya ako ang real mom. Hiniling ko ba sa inyong tawagin akong real mom? Inyong napagtanto na ako ang nagpanganak sa inyo, kaya tinatawag niyo akong real mom. Tayo ang pinagtugma ng langit. Ako'y totoong nagpapasalamat sa Diyos, sa tunay na magulang, kay real dad at real mom, na nagkaloob ng ganitong pagkalaking liwanag at malawakang biyaya. Mga Diyos, maaari ba tayong tumayo at magsayawan? Tayo'y sumayaw ng masayang sayaw ng mga Diyos. Awit 442. 충동시 넘시
우주를 살리셨네. 아하 새 우주 새 왕국 찬란히 빛나리라. 사랑하는 아빠, 오늘 80성수 성탄절을 맞이하여 이렇게 영광스러운 하나님이 되는 대은총의 축복을 허락하신 아빠 너무너무나 감사드립니다. 아빠 80평생의 우리 엄마의 생애는 이 귀신이 절대 율법을 지킬 수 없다고 그렇게 기만하고 속여왔던 것을 다 부수시고 생애 한 걸음 한 걸음마다 율법을 완벽하게 지켜내시면서 흠도 점도 없는 생애로 완전한 승리를 하셨습니다. 아빠, 이러한 승리하신 생애로 우리는 새 생명을 얻게 되었고 우주는 부활하게 되었습니다. 우주는 영원히 숨을 쉬면서 율법을 수호하고 지키면서 살게 되었습니다. 너무너무나 감사드립니다. 오늘 또한 너희는 하나님이 되어라고 아빠, 우리를 완전한 하나님의 차원으로 완전하게 이끌어 주셔서 감사드립니다. 소가 소를 낳고 말이 말을 낳고 새가 새를 낳지 하나님이 낳으면 하나님이지. 아빠, 이 귀신이 떠드는 소리 다 짓뭉개 버리시고 완벽한 복수를 하게 해주심을 너무너무나 감사드립니다. 아빠, 감히 하나님을 대적하고 하나님을 해코지 하려고 했던 이 못된 귀신과 귀신의 시종자 그 사주를 받은 것들 우리 하나님 영광스럽게 이제는 높여주셔서 통쾌한 역사가 이제부터 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 인성의 사역은 다 끝났다고 이제부터 신성의 사역을 시작한 것을 저것들은 눈치도 못 챈다고 말씀해 주신 것처럼 이제부터 우리 하나님의 프로그램대로 대영광 받으실 수 있도록 하여 주옵시고 신나는 역사가 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 아빠, 얼마나 이 시간에 대축복의 말씀을 주셨습니까? 하나님 되는 방법을 알려주시고 구원의 표준을 알려주시고 성경 배우는 법을 알려주시고 돌나라가 얼마나 자유의 행복 넘치는 그런 나라인 것을 이 시간 알려주시면서 이 못된 것들 가짜뉴스를 퍼뜨려서 이렇게 행복하고 자유로운 이런 곳을 어떻게든지 해하려고 회파하려고 달려들었던 이것들 반드시 싹 죽일 거라고 말씀해 주신 대로 이제부터 신나게 차곡차곡 심판을 베풀 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 우리 엄마께 최고의 기쁨과 행복을 안겨드리는 신성의 발걸음이 이어질 수 있도록 인도해 주실 아빠께 감사드리옵고 대승리하신 우리 엄마 거룩하신 성으로 기도했습니다. Ating tapusin sa pamamagitan ng mga hura. Sa ating makalangit na tunay na mga magulang na nagpanganak sa atin bilang walang pagsalang mga Diyos, hura! 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 Sa tunay na mga magulang na ginawa tayong mabuhay kailanman kapiling ng makalangit na magulang, hura! 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 Maligayang bati!